Kamusta? Ako nga pala si Leonard Cancino, first year, BSIT, Block 11, ITEW02. Sa ngayon, gusto kong talakayin natin ang philosophy o theory ni Albert Bandura patungkol sa self-efficacy. Four main source of efficacy. Unahin natin ang mastery experience. Ang mastery experience ay tumutukoy sa pagkakataon na nagtatagumpay tayo gamit ang sarili nating pagsisikap at kakayahan. Sa madaling salita, ito yung mga karanasan na nagpapatunay sa atin na kaya pala talaga natin kapag paulit-ulit tayo nakakaranas ng tagumpay. Kahit maliit man o malaki, tumataas ang tiwala natin sa sarili. Halimbawa, isipin mo na may isang estudyante na hirap sa pagsusulit. Noong una, bumagsak siya pero hindi siya sumuko. Nag-aral siya ng mas mabuti, gumawa ng reviewer, at nag-practice araw-araw. Kaya sa susunod na exam, pumasa siya. At sa pangalo pa, mas tumaas ang nakuha niyang score. Dahil sa mga share ng mga tagumpay na karanasang ito, mas lalo siyang naniwala sa sarili niyang kakayahan. Ito ang tinatawag na master experience, ang tiwala na nakaugat sa aktwal na tagumpay. Sa vicarious experience naman tayo. Ang vicarious experience naman ay kapag natututo tayo at nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, hindi lang sa sariling tagumpay, kundi dahil sa panonood at pagmamasid sa iba. Sa madaling salita, napapaniwala tayo na kaya rin natin dahil nakikita natin na kaya ng iba, lalo na kung katulad natin sila sa kakayahan o sa sitwasyon. Halimbawa, isipin mo ang isang estudyante na takot magsalita sa harap ng klase. Lagi siyang natatakot na baka magkamali o pagtawanan. Pero minsan, napansin niya na ang kanyang kaibigan na dati ring mahiyain pero nagawa niya itong tumayo at magsalita at mag-report ng maayos sa klase. Dahil sa karanasang iyon, nagkaroon siya ng inspiration at naisip niya na kung nagawa niya, kaya ko rin. Hindi niya pa mismo naranasan, pero dahil nakita niyang posible sa iba, nabuwang tiwala niya. Kumbaga, ang vicarious experience ay nakakahawa ang tagumpay ng iba para maniwala tayo sa sarili natin na kaya rin natin. Sa social persuasion naman tayo. Ang social persuasion naman ay ang epekto ng mga salita at suporta ng ibang tao sa ating paniniwala sa sarili. Hindi man ito kasing tibay ng master experience, pero napakalaki pa rin ng epekto na ito kapag may taong nagtitiwala sa atin at nagsasabi na kaya natin. Madalas ay napapaniwala rin tayo na totoo nga yun. Halimbawa, isipin mo ang isang estudyante na kinakabahan bago ang kanyang presentation. Gusto niyang matras dahil inisip niyang hindi niya kakayanin. Pero lumapit ang guro at sinabi sa kanya na, alam ko kaya mo yan. Nakikita ko kung gaano ka naghanda. Nadagdagan pa ito ng mga kaibigan na sumusuporta at nagsabing, sige lang, nandito kami. Suportado ka namin. Dahil sa mga simpleng salita ng paghikayat, biglang tumibay ang loob niya at nang humarap siya sa klase, nagawa niyang matapos ng maayos ang presentation. Ang social persuasion ay nagpapaalala sa atin na minsan kailangan lang natin ng boses mula sa iba para maniwala rin tayo sa sarili natin. Sa affective state naman tayo. Ang affective state ay tumutukoy naman sa emosyon at pisikal na nararamdaman natin habang ginagawa ang isang bagay. Malaki ang epekto ng ating damdamin at kondisyon ng katawan sa tiwala natin sa sarili. Kapag kalmado, relax at nasa tamang mood tayo, mas madali tayong nagiging kumpiyansa at mas maayos ang ating performance. Pero kung stress at balisa o puno ng kaba, bumababa rin ang tiwala natin sa sarili at mas malaki ang posibilidad ng pagkakamali. Halimbawa, isipin mo na may estudyanteng magsasalita sa harap ng klase. Kung gabi pa lang ay puyat siya, hindi kumain ng tama at sobrang kinakabahan, malaki ang chance na manginig ang boses niya at makalimutan niya ang mga sasabihin. Pero kung maayos ang pahinga niya, kumain siya ng tama at tagalmusal at nag-relax muna bago magsimula, mas kalmado ang kanyang isip at mas malinaw ang kanyang pagsasalita. Ipinapakita nito
na ang ating emosyon at physical na kondisyon ay direktang makakaapekto sa ating self-efficacy. Sa kabuuan, itong apat na master experience, vicarious experience, social persuasion, at effective state ay magkakaugnay sa paghubog ng ating self-efficacy. Lahat sila ay may kanyang-kanyang paraan para palakasin ang paniniwala natin sa sarili. At kapag mas mataas ang tiwala mo sa sarili, mas nagiging matatag ka sa harap ng anumang hamon. Sabi nga ni Albert Bandura, self-efficacy is the belief in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations. Sa madaling salita, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa ating paniniwala na kaya mong gawin ang mga hakbang para malampasan ang kahit anong sitwasyon.